May sumulpot na naman na panibagong loan apps sa Google Play Store. And alam nyo ba guys no, na nag-try ako na mag-apply sa panibagong loan apps na to. And guess what guys, na-approve ako and may in-offer siya sa akin na loan amount. Pero syempre guys, i-review muna natin siya dito sa ating channel. Para at least maging aware tayo kung legit ba talaga itong loan apps na to. Kaya kung interesado ka sa ating panibagong topic, please keep on watching. Okay, let's go. Ewan ko ba guys kung bakit na-approve pa rin ako sa mga ganitong klase ng OLA. Samantalang ang dami kong mga loan apps na na-abandon last year. So expected ko guys na ma-disapprove ako or ma-reject na ako sa mga ganitong klase ng loan apps. Kasi kahapon guys nung nag-apply ako sa kanya, nag-under review siya. Yung applications ko is nag-under review. So expected pag ganun na guys, ma-reject na ako. Pero bigla siyang nag-text at nakita ko guys sa kanyang applications na na-approve pa rin ako. Anyway guys, balik na tayo sa ating topic about dito sa loan apps na to. Pero bago yun guys, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi ako sponsored nitong loan applications na babanggitin ko dito sa ating topic. Ito ay based lang sa experience ko sa pag-apply sa kanila na gusto ko lang i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea at maging aware kayo kung tutuloy pa ba kayo sa mga ganitong klase ng loan apps. So itong panibagong loan apps guys na bagong sulpot sa Google Play Store ay ito ngang si Masaya Cash Pro. Ewan ko guys no kung panibagong loan apps ba to or dati na siyang loan applications na kung saan nagpalit lang siguro ng pangalan. Pero dito guys no, panibago kasi yung pangalan niya is Masaya Cash Pro. Itong si Masaya Cash Pro guys is under siya ni Snapcash Lending Incorporation. So medyo na-curious ako sa panibagong loan apps na to no. Iniisip ko na magiging masaya din kaya tayo sa pag-apply sa kanilang loan applications. So dahil curious nga ako dito sa loan apps na to guys, dinownload ko siya sa Google Play Store at nung inopen ko yung kanyang applications, ang unang nagpakita sa akin guys is ito, login at sign up. So dahil wala akong account dito guys, no, wala pa akong account dito kay Masaya Cash Pro, dun muna ako guys sa baba na sign up. So pagka sign up ko guys, unang nagpakita is yung register. Kailangan daw nating mag-register ng ating SIM card or yung ating cellphone number. Ilalagay lang natin dito guys yung ating cellphone number at yung 4 na digit code na ma-receive natin dun sa number na lagay natin. Plus gagawa tayo guys ng 6 digit password. Anyway guys, no, bago tayo mag-proceed sa kanilang pinaka-applications, make it sure na basahin muna natin yung kanilang loan service at yung kanilang privacy agreement kasi mostly marami sa atin guys tamad magbasa ng kanilang loan service at privacy agreement, nire-diretso na lang sa pag-apply. Hindi lang binasa guys kundi dapat intindihin din natin yung kanilang loan service and privacy agreement para maging aware tayo kasi yun din yung nagpagkakamali ko guys no dati na hindi ako nagbabasa ng kanilang privacy agreement at yung kanilang loan service. Since nakapag-sign up na tayo guys, maglalagin naman tayo ngayon gamit yung cellphone number na ginamit natin nung nag-sign up tayo at yung 6-digit password. Then after nun mapupunta tayo dito sa kanilang dashboard na kung saan makikita natin guys no na hanggang 50,000 daw yung credit limit na pwede nating mautang sa kanya, 1,000 to 50,000. Ganyan kalaki guys yung pinapautang nitong si Masaya Cash Pro. At dito guys nakalagay din yung kanyang interest rate na 0.5% daw yung kanyang interest rate per day. So wala nang patumpik-tumpik guys nung nag-click to apply na ako para ma-check ko talaga kung legit ba yung sinasabi niyang 0.5% na daily interest rate niya. At dito guys no, nung nag-apply nga ako, napunta ako dito sa basic information na kung saan kailangan nating fill upan yung mga hiningi information nitong loan apps na to. Kasama na dyan guys no, yung ating usage of loan, email, yes guys, kailangan nating maglagay ng ating email address, pati na rin guys yung ating Facebook personal homepage link, ilalagay din natin dito. Yung Messenger, Viber, optional lang naman siya. Baka phone number, optional lang din siya guys. Industry category, religion, marital status, pati na rin guys yung number of children, education background. At pipilapan din natin guys na yung ating job information, residence information, at yung ating emergency contacts.
Dito naman guys, sa kanyang emergency contacts, kailangan nating mag-provide ng at least 5 contact reference na gagamitin natin as reference. So, pag-isipan nyo mabuti kung sino yung mailalagay yung reference sa mga ganitong klase ng loan apps. Then after nun guys, mapupunta na tayo dito sa kanilang authentication, kung saan kailangan nating mag-provide ng ating valid ID. At yung mga valid ID guys na hiningi niya is UMID, SSS, TIN, passport, driver's license, Voter's ID, GSIS ID, PIL card. So, yun yung mga hinihingi niya guys na valid ID. Anyway guys, kailangan din nating picturean yung ating valid ID at ilagay yung kanyang ID number. Then, after nun, magpe-facial recognition tayo or selfie-verification. Actually, kahapon guys, nung nag-selfie-verification ako, sobrang gulo ng buhok ko, wala akong ayos. Pero, na-approve pa rin ako sa loan apps na to. At dito guys, no, ilalagay natin yung kanyang first name, yung ating last name, gender, at yung ating date of birth. Sa middle name naman guys, no, optional naman siya. So, pwede natin hindi lagyan. Meron din siyang references guys, no, pero optional lang naman siya. Ito yung pangdagdag lang natin ng mga documents natin kung gusto pa nating dagdagan. Yung documents nandito guys, kagaya ng receipt of billing, remittances, yung mga yan, business permit, barangay clearance. Pero optional lang naman guys, so wag nyo nang lagyan or skip nyo na lang kasi may option naman dito guys, no, na skip. So nung okay na guys yung applications ko, nag-under review na siya at nakalagay dito guys, no, the audit result is expected to be given within 24 hours. Pero mga 10 minutes lang guys, nagkaroon na agad ng result yung applications ko. At nakalagay dito guys, no, your application has been approved. So approve ako dito sa loan applications na to. At dito guys, no, sa baba niya merong withdrawal now. So clinic ko yun guys para ma-check ko kung magkano yung in-offer nitong loan applications na to. Then nung clinic ko guys, may in-offer nga siya sa akin na 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos guys na in-offer sa akin, yung amount na ma-receive ko lang sa kanya is 550 pesos. So ganun kalaki guys, no, yung kartas niya. Like 450 pesos yung kartas. But dito guys, no, tinry ko yung pinaka maximum loan amount na kunwari in-offer sa is 50,000. I-check natin guys, no, kung magkano yung ma-receive nating amount doon kung sakali. At ito guys, no, sa 50,000, ang ma-receive nang natin na amount sa kanya is 33,450 pesos. So, ganun guys, kalaki yung kinakaltas nitong loan apps na to. Sobrang hindi makatarungan. So, in total guys, 16,550 pesos yung kaltas niya dun sa 50,000 na hihiramin mo. Tapos, babayaran mo lang siya 7 days, ganyan. Sobrang hindi talaga siya okay guys. Pero dito guys, no, may nakita akong details sa baba niya. So medyo na-curious ako kung ano yung nasa details niya. At dito guys, nagpakita yung kanyang repayment schedule. Nakalagay dito guys, yung total repayment amount na ibabalik daw natin sa kanya is 1,080 pesos doon sa 1,000. So may interest nga siya na 80 pesos. At meron siyang first repayment schedule kung saan October 30, 2024, yung repayment amount niya is 550. So, yun muna yung unang babayaran mo. Principal niya is 500. Interest niya is 50 pesos. Then, dito guys, sa second repayment schedule niya, which is November 5, 2024, next month, yung repayment amount niya is 530. Principal niya is 500. Interest niya is 30 pesos. So, ganun guys, no, parang nahati siya in 12 days. Kasi nung binilang ko guys, no, yung number of days, di siya totally 14 days. 12 days lang talaga siya. Akala ko pa naman guys, no, magiging masaya tayo dito sa pag-apply natin sa kanyang applications. Hindi pala. Kundi mabibisit lang tayo kasi ang laki ng interest nila. So guys, no, if I were you, wag nyong itutuloy na umutang sa itong klase ng loan apps kasi hindi talaga siya recommended. Kahit bagong sulpot siya na OLA, hindi siya okay guys. So yun naman guys, no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!